The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad Jeff. Good morning. Good morning, Nanay. Celerina. Nakakahawa yung sigla ni Nanay. Celerina. Sure. Masaya siya. Oo. Yan ang Opo. masigasig sa buhay. Masaya ka ba? Good morning. Opo. Masayang-masaya po. Masayang-masaya po ako. Ang saya-saya ko po eh. Oo. May ganun talagang tao. Yes. Oo. Very Be calm. expressive. Opo. Pero doon nga sa mga video at sa picture, Kitang-kita. mo yung saya ng ina. No? Iniwan ka ng 8 anak na mister mo. 8. Alright? At yan pong lahat ay biyaya ng Panginoon. Amen. Amen. At ngayon po, ang biyaya ay ang magandang balitang ihahatid ni Tito Peps. Tito Peps. Yeah. Sige, salamat, Brad Ted. Kagabi po ako'y nasa isang lamay. Ako'y nag-officiate ng isang funeral service. So nakikiramay kami sa pamilya ni Rachel Hoves. Ang kanyang ama ay pumanaw. Yan po ay miyembro namin. So sinabi ko rin po kahapon sa segment natin, yung grasya po at awa ng Diyos ay available daw po siya tuwing umaga. Di ba? Paggising natin, may assurance kaagad, may laban tayo. Ang tanong po, saan ba natin ginagamit yung present, yung regalo, yung na araw ng Diyos sa atin? Ay, tatambay lang ba natin to at hindi magiging productive? O meron mo tayong paggagamitan? Kasi nga po, para saan pa yon? Kung binigyan ka ni Lord another day to live, kung hindi mo gagamitin para maging productive na tao. Kaya po, even sa Garden of Eden, nagsimula po tayo, kasi minsan may mga na-encounter ako, yung the work, yung trabaho ay pabigat, kasama daw to sa sumpa ng Diyos kay Adan, magbubungkal ka all the rest of your life ng lupa and all. Well, prior pa po magkasala sila at binigay nga po yung curses kay Adam at kay Eve saka doon sa serpent, meron na pong pinapatrabaho ang Diyos kay Adam. Pakikita po natin na work is actually a blessing. Ano man po yung trabaho mo, kung katulad kanina na Celerina na nag-barbecue, or maaaring inhinyero ka, teacher, or maaaring isa kang ina, okay? Yan po sa akin, isa sa pinakadakilang trabaho ay ang pagsilbihan ng iyong pamilya, no? So yung mga housewife, saludo po ako sa inyo, yung nanay ko po, isang housewife, my wife also. So sa Genesis 2:15, sabi po rito, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Mapapansin niyo po, ito'y nasa Genesis 2. Sa Genesis 3 pa po, pumasok yung curse, doon nagkasala si Eva at Adan. Ang point lang po ng Diyos, tayo po ay binigyan ng creative minds, binigyan po tayo ng Diyos ng lakas araw-araw upang maging produktibo. Ayaw po niya ng tamad, ayaw po niya ng merong kakapasidad magtrabaho at nakahilata maghapon at umaasa sa mga iba na malalakas. Ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng lakas upang tayo po ay may puhunan. Even yung mana na pinapaulan po niya, yung bread from heaven, pinapaulan po niya yung ting umaga sa gitna ng disyerto para may makain ng mga Israelita, kailangan mo lumabas, kumuha para may iluto ka. Okay? Hindi po sinabi ng Diyos na pagising nyo sa umaga, sa kaldero nyo, meron ng adobong mana from heaven. Wala pong ganon. You have to go out and get kung ano po yung blessing ng Diyos. Kaya po, again, gusto ko lang pong i-encourage ang bawat isa, ano man po yung trabaho nyo. I'm talking about moral at legal. Kung immoral at illegal, definitely hindi galing yan kay Lord. Huwag ka nang umasa na yan ay galing sa Diyos. Kung nanakaw ka, kabanambayan, illegal yung mga transaction mo, may under the table at kung may binabalagoong kang tao at minamaliit, hindi mo pinapasweldo ng tama yung mga tao mo, binabawasan mo ng SSS pag-ibig pero hindi mo inuhulog, mag-ingat po tayo. Malamang hindi po galing kay Lord yan. Hindi i-bless ni Lord yan. Mahihirapan kang palaguin yan. Maaring kaya mo, pero hindi galing yan kay Lord. Basta may illegal at immoral, hindi po yan galing kay Lord. Again po, gusto ko lang i-encourage. Katulad ni Nanay Celerina, may maliit na puhunan. Nanay Celerina, pagyamanin mo yan, pangalagaan mo yan, and the Lord will give you contentment. The Lord will give you joy in producing po. And I believe the Lord will bless you. Again, Genesis 2:15. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Panginoon, salamat po sa kaunting lakas na binibigay niyo sa amin. Enough lang para kami maging productive for the day.
Ayaw mo kami bigyan ng maraming lakas na hindi na kami matutulog at magtatrabaho ng 24 hours. We need rest. That's why, Lord, kailangan din namin maging productive every day. Salamat, Lord, sa mga katulad ni Nanay Celerina na lumalaban ng patas. Sa maliit na puhunan, ikaw magpapalago upang mabuhay niya ang kanyang 8 anak. I-bless niyo po siya at 10 ng aming mga tagapakinig, taxi driver, konduktor, mason, Lord, i-bless niyo po sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa pakikinig po ng magandang mensahe at balitang hatid ni Brad Jeff Eliscopides sa aming pong The Daily Brad. Lord, salamat po muli sa pagkakataon po na makapaglingkod po sa aming mga kababayan. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga tao nakikinig po sa amin, na bukas po ang kalooban na tumulong po sa mga tulad nila Nanay Celerina. Mahal na Panginoon, pagyamanin niyo po ang mga talento po namin, ang aming kakayahan tungo po sa adhikain na makapaglingkod po sa kapwa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 And to God be all the glory indeed. Thank you. Ganda ng mensahe mo, Brad Jeff, ha? Opo, pagyamanin po natin ito. Pati yung mga talento nga na ibinibigay po sa atin, gamitin po natin para po tayo higit sa lahat po makapaglingkod sa tao dahil serving man is serving God. Amen. So, Brad Jeff, hello, Brad. Bukas, Miyerkules na. Ang bilis, di ba? Kita mo? Ang bilis. Oo. At pagkatapos, Lunes na ulit. Oo. Yun ang mas mabilis. Yun talaga. Oo. Takin mo. Pero ang ganda nung ang ganda nung mensahe ni Pastor ngayon, especially dun sa mga napapagod everyday sa trabaho. Yeah. 'Di ba? Ang pagkakaroon ng trabaho ay blessing. So dapat kapag napapagod tayo, ang isipin natin hindi lahat, 'di ba? Merong blessing na ganito galing sa Diyos. So kung meron man tayong trabaho, pagbutihin talaga natin 'yan araw-araw. Galing. Tama Kasi siya. sabi ni Manong Ted, serving man is also serving God. Yes, love God, love others. Yan ang greatest commandment ni God. Love God and then show your love for God by loving others. It's the same thing. Amen. When you serve people, you're actually serving God as well. Yeah. Praise God. Praise God, Sige, Brad amen. Ed. Isang panibago pong magandang araw para po sa pakikinig ng inspiring message mula pa rin po kay Brad Jeff. Bagamat kuminsan po, sorry po, tao lang. Napapagod din. Pero si Brad Jeff hindi napapagod ito. Hindi, mas marami pa yata akong absent kaysa kay Pastor. Serving, serving his in-laws. Ay, sa in-laws pala. Sorry, akala ko kung ano. Tapos na siya mag-serve yata sa in-laws kahapon. Oo. Dahil yesterday is ang ano ni Pastor, di ba? Your day off, tama, Pastor? Day off Yan. para sa mga mahal sa buhay. Yarn. Importante rin yan. Yeah. Siyempre, kailangan yan. 28 years of being married. Happily married. So, kailangan yan. Not just married, happily married. Ganun. Buhay. Okay. Okay, Brad. Happily married. Your Ate Grace is happy. I'm married. Ay, ikaw talaga. Patay ka mamaya, madadagdagan na naman yung mga lalaban mo eh. Ayan, hindi naman napakinggan eh. So, sige na. I have to go na po. Again, yung aking pong Facebook at YouTube channels po, ina-upload ko rin doon yung daily segment. So, kung na-miss nyo to, available po siya sa pastorjeff.ph na Facebook at YouTube. Mag-subscribe lang po tayo para updated din tayo everyday kung ano yung mga dinatalakay natin dito. At of course, nasa TikTok na rin tayo, Daily Brad Devotion. God bless you po. Ito ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.